Sa gitna ng malawak at tuyong palayan sa Sitio Malipayon, may isang lumang bahay kubo na yari sa kawayan at pawid. Doon nakatira si Edna, isang 14 na taong gulang na dalagitang payat, maitim ang balat mula sa araw-araw na pagkukuba sa sakahan at palaging may putik sa mga paa. Siya ay anak ng isang inang may karamdaman at ama na namatay 2 taon na ang nakalilipas sa isang aksidente sa bukid. Wala nang ibang bumubuhay sa kanilang mag-ina kundi ang munting lupang sakahan na minana pa ng kanyang ama. Doon siya natutong magsaka, mag-araro gamit ang kalabaw at magtanim ng mais at gulay. Ngunit dahil tagtuyot ang panahon, halos wala silang anihin. Minsan, isang balinghoy lang ang pinagsasaluhan nila ng ina niya sa loob ng 2 araw. Sa kabila ng hirap ng buhay, patuloy pa ring pumapasok si Edna sa paaralan. Naglalakad siya araw-araw ng 3 kilometro patungo sa paaralang elementarya ng Sitio Malipayon. Bitbit ang lumang bag na basag na ang zipper at plastik na tsinelas na tinapalan ng goma. Sa silid-aralan, hindi siya halos pinapansin ng kanyang mga guro at kadalas ay tinuturing na parang anino. Ngunit ang mas masakit pa rito ay ang kanyang mga kaklase. "Uy, andito na naman si Payatot Bukid!" Sigaw ni Mylene, anak ng may-ari ng tindahan sa baryo. "Siguradong amoy patubig na naman to." Nagkatawanan ng buong klase. "Anong baon mo ngayon, Edna?" Singit naman ni Jonel, isa pang kaklaseng anak ng kapitan ng barangay. "Dahon ng kamote na naman? O tubig lang?" Nakangiti lang si Edna kahit ang totoo ay gusto na niyang tumakbo palabas at magtago sa palayan. Ngunit kinagat niya ang labi, tiniis ang sakit. Sanay na siya. Hindi na bago sa kanya ang pangungutya, hindi lang sa paaralan kundi maging sa loob ng kanyang sariling pamilya. Tuwing linggo, kapag nakikita-kita ang kanilang kamag-anakan sa bahay ng matandang Lola Felisa, laging pinapamukha sa kanila ng kanyang mga tiyo at tiya kung gaano sila kababa at kapulubi. "Edna, mag-alis ka muna ng tsinelas bago ka pumasok. Baka madumihan ang bagong linis na sahig," sabi ng tiyang Amelita, sabay irap. "Ayan, butas-butas na naman yang suot mo. Nako, kung hindi lang kayo inulila ng tatay mo, baka hindi nyo na kami nilapitan." Tahimik lang si Edna. Kahit galit na siya, wala siyang karapatang sumagot. Sanay siyang umaalis ng luhaan, tahimik, habang nakayuko. Ang tanging nagpapalakas sa kanyang loob ay ang pangarap na balang araw, aahon din sila ng kanyang ina sa kahirapan. Isang gabi ng tagtuyot, habang si Edna ay nagdidilig ng ilang nalalantang gulay sa sakahan, may napansin siyang kakaibang liwanag sa dulo ng kamoting kahoy. Malapit ito sa isang bahagi ng lupa na matagal nang hindi tinatamnan. Lumapit siya at laking gulat niya nang makita ang kakaibang halamang tumutubo roon. Isang kabote. Ngunit hindi karaniwang kabote, dahil ito'y kumikislap na parang ginto. Tila may sariling liwanag na bumabalot dito at may mabangong halimuyak na hindi niya maipaliwanag. "Anong klaseng kabote to?" bulong niya sa sarili. Habang nakatitig sa gintong kabote, biglang umihip ang malamig na hangin. Tila may bulong sa paligid, mahina ngunit malinaw. "Huwag kang matakot, Edna. Kami ay narito upang tulungan ka." Napatigil siya. Napalingon sa paligid ngunit wala siyang nakita. Tanging ang mga bituin at ang gintong kabote lamang ang nandoon. Napaatras siya ng bahagya ngunit hindi niya maialis sa kanyang paningin sa kakaibang kabote. Kinabukasan, hindi na siya mapakali. Bumalik siya sa lugar na iyon, dala ang maliit na tabo ng tubig. Tiniligan niya ang kabote, kahit hindi niya alam kung bakit. Basta, naramdaman niya na dapat niya itong alagaan. At doon nagsimula ang mga hindi inaasahang pangyayari na babago sa kanyang kapalaran at sa buong Sitio Malipayon. Kinaumagahan,
hindi pa sumisikat ang araw ay gising na si Edna. Maaga niyang inihanda ang agahan ng kanyang ina, isang tasa ng lugaw na may asin. Pagkatapos, dinala niya ang tabo at nagmadaling bumalik sa taniman, tinungo ang lugar kung saan tumubo ang gintong kabote. Hindi niya inaasahang babalik pa siya roon, pero may tila humihila sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkakaugnay sa kaboting iyon. Pagdating niya sa dulo ng kamoting kahoy, halos mapahiyaw siya sa gulat. Ang kabote ay dumami. Mula sa isang kabote kagabi, ngayon ay may 3 na. Lahat sila'y kumikislap pa rin ng mahina, tila may sariling init at liwanag na lumalaban sa dilim ng lupa. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Lumuhod siya at marahang hinaplos ang mga ito. "Ano kayo?" tanong ni Edna sa sarili habang pinipigilan ang kaba. Biglang may malamig na hangin na humaplos sa kanyang batok. Napalingon siya at sa di kalayuan, mga ilang hakbang lamang mula sa taniman, may maliit na nilalang na nakatayo sa ilalim ng puno ng bayabas. May suot itong kulay kaping damit na parang gawa sa dahon at may sombrero na yari sa balat ng niyog. Maliit ito, halos kasing laki lang ng bata, ngunit halatang hindi tao. Ang balat nito ay parang gawa sa kahoy at ang mga mata'y kumikislap na tila bituin. Hindi nakagalaw si Edna. Nanigas siya sa kinatatayuan. "Huwag kang matakot," wika ng nilalang sa isang boses na malamig pero magaan. "Ako si Tantong, duwende ng kabutihan. Ako ang tagapangalaga ng lupaing ito at ikaw ang napili naming tagapag-alaga ng kaboting ginto." Duwende?" Bulalas ni Edna, hindi makapaniwala. "Totoo kayo?" Ngumiti si Tantong at lumapit. "Matagal ka na naming sinusubaybayan, Edna. Alam namin ang hirap na dinaranas mo. Ang gintong kabote ay hindi basta kabote. Ito'y biyaya ng lupa. Isang sagradong halaman na tanging mga pusong busilak ang maaaring mag-alaga. At ngayon, sa'yo namin ipinagkakaloob ito." "Bakit ako?" Mahina niyang tanong, halos mapaiyak. "Marami namang mas may kaya. Ako, mahirap lang. Palaging inaapi." "Dahil sa kabila ng lahat ng yan," sagot ni Tantong, "pinili mong magmahal. Pinili mong magsumikap. Hindi mo tinakasan ang tungkulin mo sa iyong ina, ni hindi ka nagtanim ng galit sa mga nanakit sa'yo. Iyan ang puso na karapat-dapat pagkatiwalaan ng kapangyarihan." Lalong lumalim ang paghinga ni Edna. Hindi niya alam kung mananaginip ba siya. Ngunit napakalinaw ng lahat. Totoo ang kabote. Totoo ang duwende. "Anong kapangyarihan meron sa kaboteng to?" tanong niya. "Ang bawat piraso ng kaboting ginto ay may kakayahang magbigay ng kayamanan. Ginto, pagkain, kalusugan. Ngunit kailangang ito'y gamitin lamang sa mabuti, sa makatarungan. Kapag ginamit sa kasakiman o paghihiganti, mawawala ang bisa nito at ang sumpa ng lupa ay babagsak sa mapag-abusong kamay." Tumango si Edna. Naramdaman niyang hindi ito simpleng regalo, kundi isang matinding pananagutan. "Simula ngayon, araw-araw kang dadalawin ng kabote. Unti-unti, dadami ito. At sa tamang panahon, maaari mo itong gamitin para tulungan ang sarili mo at ang iba. Ngunit tandaan, huwag mong ipagyabang, huwag mong ipagkalat. Ang lihim na ito ay sayo lamang." Tumayo si Tantong, saka muling nagsalita. "Babalik ako, Edna. Kapag handa ka na sa susunod na hakbang, bantayan mo ang taniman. Huwag mong hahayaang may ibang makakita." Pagkatapos ay biglang naglaho si Tantong sa hangin, kasabay ng malamig na ihip na parang dumaan lang sa panaginip. Naiwan si Edna, tahimik at naguguluhan, ngunit may bagong pag-asa sa puso. Alam niyang may malaking pagbabago ng paparating. Ang kabote,
ang duwende at ang mahiwagang taniman. Lahat ng iyon ay simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Sa kanyang pagbabalik sa bahay, dala na niya ang 3 kaboting ginto. Isa'y isinilid niya sa isang lata, isa'y itinago sa ilalim ng banig, at ang isa'y inilagay sa ilalim ng unan ng kanyang inang may sakit. Kinabukasan, isang himala ang naganap. Pagkabukang liwayway, agad na bumangon si Edna mula sa banig. Nagdadasal siyang sana'y gumanda ang lagay ng kanyang inang si Aling Liza na ilang linggo nang nilalagnat at hirap makakilos. Kagabi, buong tapang niyang inilagay sa ilalim ng unan ng ina ang isa sa 3 gintong kabote ayon sa sinabi ng duwending si Tantong. Tahimik ang paligid habang nilalakad niya ang papunta sa silid ng ina. Nang silipin niya ito, halos maluha siya sa kanyang nakita. Si Aling Liza ay nakaupo na sa papag, may kulay na ang pisngi, at higit sa lahat, nakangiti ito. "Anak," mahinang wika ng ina. "Parang ang gaan ng katawan ko ngayon. Para bang gumaling ako magdamag." Lumuluhang napalapit si Edna at niyakap ang ina. Hindi siya makapagsalita. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nakita niya ulit ang sigla sa mata ng kanyang ina. "May iniwan akong kabote kagabi, Nay," bulong niya. "Ginto ang kulay, parang himala." "Gintong kabote?" takang tanong ni Aling Liza. "Saan mo nakuha yon?" Ngunit hindi na siya nakasagot. Alam niyang mahirap ipaliwanag ang tungkol sa duwende at sa kaboteng naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan. Sa ngayon, mas mahalaga ang paggaling ng kanyang ina kaysa paliwanag. Mabilis siyang nagtungo muli sa taniman at sa kanyang pagbabalik doon, isang tagpo ang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang mga kabote ay dumami muli. 10 na sila. Lahat ay may gintong kinang, lahat ay tila buhay. Umaalon ang liwanag mula sa kanilang mga katawan habang tinatamaan ng sinag ng araw. May iniwang maliit na papel sa tabi ng lupa. Isinulat sa makalumang titik, waring hindi galing sa panahong ito. "Sa bawat kabutihang ginagawa mo, dumarami ang biyaya. Ngunit sa bawat kasakiman, nabubulok ang lupa." Napahawak si Edna sa kanyang dibdib. Parang binabantayan siya ng duwende kahit hindi nagpapakita. Tila may kasunduang unti-unting bumabalot sa kanyang kapalaran. Naisip niya, paano kung ibenta ko ang isa sa mga kabote? Marahil kahit isa lang, baka makabili ako ng gamot, bigas at pambayad sa utang sa tindahan ni Aling Minda. Ngunit agad niyang naalala ang paalala ni Tantong. Gamitin lamang sa mabuti, sa tamang paraan. Kaya sa gabing iyon, matapos pakainin ng ina, tinungo niya ang bayan. Suot ang kanyang lumang duster at plastic na tsinelas, bitbit niya sa isang lata ang isa sa mga gintong kabote. Tumigil siya sa bahay ng matandang Mang Berting, ang kilalang alahero sa bayan. "Edna, anong sadya mo?" tanong ng matanda, sabay kape. "Ito po." Marahang inilapag ni Edna ang kabote sa lamesa. "Hindi ko alam kung anong klaseng bagay ito, pero baka po pwede niyo pong tingnan." Napatayo si Mang Berting at halos mahulog ang tasa ng kape. "Anak ng tinapa, ano to? Ginto ba talaga to?" Kinuha niya ang magnifying glass, sinuri ang kabote. Ilang saglit pa ay hindi na napigil ang pagkamangha ng matanda. "Edna, hindi ko alam kung anong klaseng kabote ito, pero bawat hibla ng katawan nito ay may halong purong ginto. Saan mo to nakuha?" "Nasa taniman po namin. Tumubo lang." Hindi na nagtanong pa si Mang Berting. Mabilis siyang kumuha ng maliit na kaha at binuksan ito. May laman itong mga lumang pera at alahas. "Kung papayag ka, bibilhin ko ito. Ibibigay ko sa iyo itong lahat. At kung gusto mo, bibigyan pa kita ng kalahati sa susunod kong kita kapag naipagbili ko sa Maynila."
Hindi makapaniwala si Edna. Sa isang iglap, hawak niya ang halagang lampas sa pinagsama-samang kinikita nila ng ina sa isang taon. Bumalik siyang bitbit ang pera. Bumili siya ng gamot, bigas at ilang gamit na kailangan sa bahay. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may ulam silang adobong manok sa hapag. Subalit sa kabila ng sayang nararamdaman niya, may kirot sa puso ni Edna. Natatakot siya. Paano kung malaman ng ibang tao ang tungkol sa kabote? Paano kung mapasa kamay ito ng mga sakim at makapangyarihan? Hindi pa siya handa. At lalong hindi siya sigurado kung ang kayamanang ito ay magiging pagpapala o simula ng isang mas malaking panganib. Mabilis kumalat ang balita sa maliit na baryo ng Sitio San Julian. Si Edna, ang dalagitang mahirap at palaging binubuli, ay biglang nagkaroon ng pera. Hindi ordinaryong pera. Malalaking halaga, halos hindi kapani-paniwala para sa isang batang katulad niya. Ano raw? Bumili raw ng 3 sakong bigas? Bulong-bulungan ng mga kapitbahay. Nakapagbili pa raw ng bagong gamot at prutas para sa nanay niya. Saan kaya kumuha ng pera yon? Usisa ng matabang tsismosa sa tindahan ni Aling Minda. At syempre, hindi ito nakalampas sa tenga ng kanyang mayayamang kamag-anak, lalo na si Ate Marla, anak ng kapatid ng kanyang ama, na palaging pinapahiya si Edna dahil sa kahirapan. "Hoy Edna!" tawag ni Marla habang papalapit sa taniman kasama ang 2 pinsan, si Rico at si Lenlen. Napatigil si Edna sa pagwawalis ng paligid ng kamotehan. Agad niyang tinakpan ng dahon ng lugar kung saan tumutubo ang mga gintong kabote. "Oh, bakit po kayo nandito?" tanong niyang maingat ang tono. "Wala naman," sagot ni Marla sabay taas ng kilay. "Napadaan lang kami. Kasi naman, bigla kang yumaman. Baka may tinatagong kayamanan dyan sa lupa, ha? Nabaon ni Lolo dati, di ba?" "Oo nga, baka may lihim kang hukay dito," sabat ni Rico habang palihim na sumisilip sa lupa. "Tumingin ka nga, Lenlen. Baka may bahaging malambot sa lupa." Agad na lumapit si Lenlen at sinimulang tapakan ang paligid. Nanginginig ang kamay ni Edna sa kaba. "Wala po kayong makikita dyan. Kamoting kahoy lang ang itinatanim namin rito," sabi niya habang pilit pinipigilan ang galit. "Di patunayan mo. Pahukay mo sa amin. Kung wala kang tinatago, di ka dapat matakot, di ba?" Hamon ni Marla. Ngunit bago pa makasagot si Edna, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Lumipad ang mga tuyong dahon at nagkalat ang alikabok. Tumakip ang 3 sa kanilang muka at sa isang iglap, tila may gumalaw sa ilalim ng lupa. Isang malabong anino ang sumilip mula sa likod ng punong mangga sa may dulo ng taniman. Sigaw ni Lenlen, sabay takbo. Si Marla at Rico ay napaatras at mabilis ding nagsitakbuhan palayo, tulalang nagtatakbo pabalik sa baryo. Naiwan si Edna na pawisan at takot. Tumitig siya sa puno kung saan niya nakita ang anino. At muling lumitaw si Tantong, ang duwende. Hindi pa sila dapat makakita. Anya, seryoso ang tinig. "Ang lupa'y nabubuhay, Edna. Kaya nitong ipagtanggol ang sarili kapag nilalapastangan." "Pasensya na po, muntik na silang makakita," sagot ng dalagita habang lumuluha. "Ang tukso ay magsisimula na," patuloy ni Tantong. Habang dumarami ang kabote, dumarami rin ang makakaramdam ng kakaibang enerhiya. Parang amoy ng hinog na prutas, aakit ito ng mga taong sakim, mapanlikha at mapang-abuso. Tumango si Edna. "Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ito. Huwag mong kakalimutan ang mga babala. Sa bawat kabote na iyong gagamitin, dapat may kasamang kabutihang loob. At sa bawat lihim na pinapangalagaan, dapat laging may paninindigan." Biglang may lumitaw na maliit na kahon sa tabi ni Tantong. Ibinigay niya ito kay Edna. "Laman nito ang unang gantimpala ng lupa para sa iyong katapatan.
Ngunit tandaan, Edna, mas mapanganib ang yaman kaysa kahirapan. Dahil ang kahirapan, tinuturo kang magpakumbaba, pero ang yaman, sinusubok ang puso. Nang pag-alis ni Tantong, binuksan ni Edna ang kahon. Nasa loob nito ang 5 butil ng kabote, tuyong bahagi ng lumang kabote na maaaring itanim kahit saan at tutubo pa rin bilang gintong kabote. Isa itong pangalawang yugto ng biyaya at mas matindi ang kapangyarihan ng mga ito kapag itinanim ng may tamang layunin. Napahawak sa dibdib si Edna. Mas dumadami ang kapangyarihang ipinagkakaloob sa kanya at kasabay nito, dumarami rin ang bantang darating. Hindi niya alam na kinagabihan sa kabilang bahagi ng baryo may isang mambabarang na nakaramdam ng kakaibang enerhiya sa lupa at balak na niya itong tuklasin. Sa isang masukal na bahagi ng gubat sa gilid ng Sitio San Julian, may isang lumang dampa na tinatakpan ng mga gumagapang na halamang ligaw. Sa loob nito nakatira si Lolang Ulay, isang mambabarang na kinatatakutan at kinaiilagan ng mga taga-baryo. Itinuturing siyang alamat, may kakayahang magpadala ng sakit, pagkasira ng isip at kamalasan sa mga taong kanyang kinaiinisan o naiinggitan. Isang gabi, habang pulang-pula ang buwan sa langit, umupo si Lolang Ulay sa gitna ng bilog na aninong nabuo sa sahig ng kanyang kubo, isang lumang simbolo ng pangkukulam. May hawak siyang mangkok na may lamang itim na sabaw ng pinakuluang balat ng ahas at mga tuyong palaka. Tumitig siya sa apoy at huminga ng malalim. May amoy ng kapangyarihan sa hangin. Mahinang bulong niya. May isang bata sa baryo, may taglay na mutya sa lupa. Amoy ginto, amoy engkanto. Inilabas niya ang isang itim na manika, buhok ng tao, balahibo ng pusa at basang uling ang mga sangkap nito. Itinusok niya ang karayom sa pusod ng manika. Biglang napakislap ang apoy sa gitna ng kubo. Umikot ang usok. Tumambad sa harap niya ang malabong anyo ng taniman ni Edna. Ang kaboteng ginto. Hindi lang ito ginto. Ito'y binhi ng sinaunang biyaya, kapangyarihang matagal nang nawala sa mundo ng tao. Bulong ni Lolang Ulay habang unti-unting ngumingisi. Mapapasakin ito, anya. At kapag nakuha ko ang punong pinagkakabuhatan, kaya kong paramihin ito at gawing sarili kong kayamanan. Hindi lang para yumaman, para maging pinakamakapangyarihang mambabarang sa buong kabundukan. Kinabukasan, isang bisita ang dumating sa bahay ni Edna. Isang matandang babae na nakaitim at may mahabang baston. Magandang araw, Hija, bati ni Lolang Ulay na nakatakip ang muka sa belo. Ako'y isang albularyo na naghahanap ng halamang gamot. Nabalitaan kong may taniman kayo ng mga halamang ligaw. Baka naman maaari akong tumingin-tingin? Napalunok si Edna. Hindi niya kilala ang babae, ngunit may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanyang katawan. Tumindig ang balahibo niya sa batok. Mabilis na sumagi sa isip niya ang babala ni Tantong. Kapag may naramdaman kang malamig sa gitna ng maaraw, lumalapit ang panganib. Ngunit hindi siya nagpahalata. Pasensya na po, wala po kaming halamang gamot dito. Puro kamoteng kahoy lang po ang tanim namin. Ngunit hindi pa rin umaalis ang matanda. Umikot-ikot ito sa paligid. Tila inaamoy ang lupa. Tila may hinahanap. Ang bango ng lupa nyo, anito? Parang may nakatago rito. May lumalagong may buhay. Kung gusto niyo pong uminom muna ng tubig, kukuha po ako. Halok ni Edna, pilit na itinatago ang kaba. Pero sa sandaling pagtalikod niya, nakita niya sa gilid ng kanyang mata na may isinuksok ang matanda sa ilalim ng lupa. Isang itim na tela na may nakabalot na patay na insekto. Barang. Gumagamit siya ng kulam para madungisan ang taniman. Agad siyang tumakbo pabalik. Huwag po dyan, sigaw niya. Ngunit napakabilis ng matanda. Tinawanan lamang siya.
Sige, bata. Bantayan mong mabuti ang iyong kayamanan. Hindi lahat ng lupa ay nananatiling banal. Kapag nilason, nalalanta. At kapag nalanta, mamamatay. At sa isang kisap mata, nawala ang matanda. Naiwan si Edna na nanginginig. Mabilis siyang lumuhod sa bahagi ng taniman kung saan tinago ang barang. Hinukay niya ang lupa at tinanggal ang itim na tela. Halos sumuka siya sa amoy. Kasabay nito, biglang lumamig ang paligid kahit tirik ang araw. Nagsimulang matuyo ang isa sa mga gintong kabote. Tumakbo siya papasok sa bahay. Kinuha niya ang maliit na kahon ni Tantong at doon niya muling nakita ang isa sa 5 butil ng kabote. Marahan niyang hinaplos ito. Tantong, tulungan mo ako. May masama pong espiritu sa lupa. At parang sagot sa kanyang panawagan, muling lumitaw ang duwending si Tantong mula sa anino sa sulok ng silid. Narito ako, napansin ko na rin, nilason niya ang hangin, nilagyan niya ng taksil na pahiwatig ang lupa. Sabi ni Tantong. Ano po ang gagawin natin? Tanong ni Edna, nanginginig. Tayo'y magtatanim muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sapat ang simpleng dasal. Kailangang may handog. Kailangang may paglilinis. Kailangang may lakas ng loob. Tumango si Edna. Gagawin ko ang lahat. Kinuha ni Tantong ang isa sa mga gintong kabote, dinurog ito sa harap niya, at iniutos kay Edna na ihalo ito sa isang tubig na may durog na dahon ng bayabas at asin. Pangwisik sa lupa, pangtaboy sa barang. Ngunit tandaan, Edna, sabi ng duwende, ang mas masahol sa barang ay ang inggit ng tao. Hindi yan madaling pagalingin. Habang sumisilip ang buwan sa dilim ng gabi, sinimulan ni Edna ang paglilinis ng lupa. Mag-isa, hawak ang tubig na may durog na kabote, dumaan siya sa bawat tanim at winisikan ito. Paulit-ulit ang kanyang dasal. Sa kanyang puso, alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang laban. At sa di kalayuan, sa gitna ng kadiliman ng gubat, muling nagliyab ang apoy ni Lolang Ulay. Hindi siya titigil hanggat hindi napapasakamay sa kanya ang gintong kabote. Mula nang mapalayas ni Edna ang laso ng barang mula sa kanyang taniman, tila pansamantalang nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Naging luntian at malago ulit ang mga dahon ng gintong kabote at nagsimulang mamulaklak ang mga bagong usbong na itinanim mula sa binhi ni Tantong. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, hindi pa rin tuluyang nawawala ang kabang bumabalot sa kanyang dibdib, tila may unos na dahan-dahang lumalapit. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Aling Rosa sa banig at tanging tunog lamang ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig, si Edna ay biglang nagising mula sa isang malalim at kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, siya'y nasa gitna ng taniman. Lahat ng kabote ay naging kulay abo, tuyot at nabubulok. Sa gitna ng taniman, may nakatindig na isang nilalang. Mahaba ang buhok, walang muka, at sa katawan nito ay bumabalot ang mga ugat ng tuyong halaman. Hindi mo ito pag-aari. Bulong ng nilalang sa isang boses na parang pinagsamang sigaw ng sanggol at kalansing ng kaldero. Lahat ng yaman ay may kabayaran. Tumakbo si Edna palayo sa nilalang. Ngunit tuwing titingin siya sa paligid, paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong taniman. Wala siyang ligtas na daan. Sa huling bahagi ng panaginip, may sumulpot na 2 mata sa ilalim ng lupa. Mula roon, isang kamay na puno ng kulugo at mantsa ang unti-unting bumangon. Pagkagising niya, basang-basa ng pawis ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit bago pa siya makatayo mula sa banig, nakita niyang may itim na uwak sa bintana, nakatitig sa kanya. Hindi ito karaniwang uwak. Ang mga mata nito'y pula at ang mga kuko nito'y mahaba at tila bakal. Espiya, bulong ni Edna.
Gumagalaw na si Lolang Ulay. Mabilis siyang bumangon. Lumabas siya ng bahay, dala ang bote ng tubig na pinaghalo ang abon ng tuyong kabote at asin, at agad niyang nilagyan ng bilog na guhit ang bawat poste ng kubo at paligid ng taniman, isang proteksyon laban sa masamang engkanto o mambabarang. Kinaumagahan, bumisita muli si Tantong sa kanyang taniman. "Napanaginipan mo siya, ano?" Agad na tanong ng duwende habang nakasakay sa likod ng puting tuko. "Opo, isang nilalang na walang muka, puno ng tuyong ugat, at may uwak sa bintana ko kanina," sagot ni Edna habang nilalagyan ng halamang gamot ang mga gilid ng bahay. "Mabuting naramdaman mo," ani Tantong. "Ang nilalang na iyon ay isang alagad ng lupa ng mga mangkukulam. Tinatawag naming Kalag Dilim. Isa siyang anino ng paninibugho, tagasagap ng yaman na hindi sa kanya." "Pero bakit ako?" tanong ni Edna. "Hindi ko naman inangkin ang yaman. Ibinahagi ko pa nga ito sa iba. Dahil ikaw ay may tinanggap na hindi mula sa mundo ng tao. At ang mga tulad ni Lolang Ulay ay gustong agawin ang lahat ng hindi nila kayang gawin sa kanilang sarili. Hindi ka lang nila gusto sirain, gusto nilang palitan ka." Napatingin si Edna sa paligid. Isang bagay ang bumabagabag sa kanya. "Bakit ako lang? Bakit ako pinili ng gintong kabote? Hindi naman ako espesyal. Mahirap ako, lampa, inaapi, wala akong lakas. Lahat ng tao dito halos ayaw sa akin." Ngumiti si Tantong. "Dahil hindi mo kailanman pinangarap ang kayamanan para sa sarili mong kapritsyo. Sa kabila ng pang-aapi, hindi ka nagtanim ng galit. At higit sa lahat, dahil may puso kang marunong magmahal at mag-alaga ng lupa. At yan ang hindi kayang tularan ng sinumang sakim." Sa araw na iyon, pinili ni Edna na magsimula ng munting programa. Tuwing Biyernes ng umaga, namimigay siya ng libreng gulay at ilang piso sa mga batang kapos at matatandang wala ng hanap buhay. Hindi niya sinasabi kung saan nanggagaling ang pera, sapat lang na makatulong siya. Ang iba natutuwa, pero ang iba naman, lalo na ang kanyang mga mayayamang kamag-anak, ay lalong nagtaka at unti-unting nagdududa. Samantala, si Lolang Ulay sa kanyang lungga sa gubat ay abala sa paggawa ng pangitain na buhawi. Isang itim na aninong kayang pumasok sa panaginip ng biktima at unti-unting agawin ang lakas ng loob nito. "Kung hindi ko siya kayang sirain habang gising, dudurugin ko ang kanyang kalooban habang natutulog." Anya habang pinapainom ng dugo ng paniki ang kanyang manika. Ang susunod na gabi, mas malalim, mas madilim. Mas masakit ang panaginip na darating kay Edna. At ito'y magdadala sa kanya sa halakhak ng kabaliwan. Isang gabi, habang payapa ang buong baryo sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, si Edna ay muling naidlip sa kanyang banig. Tahimik ang kanyang hininga at tila sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng ginhawa. Ngunit sa pagpasok niya sa mundo ng panaginip, nagsimulang gumalaw ang anino sa sulok ng kanyang isipan. Sa simula, naroon siya sa gitna ng kanyang taniman. Gintong-ginto ang mga kabote, halos nakakabulag sa liwanag. Umuugong ang paligid sa masayang tawa ng mga bata at sa malayo'y naroroon si Inay Rosa, nakaupo sa lilim ng puno, kumakaway sa kanya. Parang langit. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang mga kabote unti-unting nabalot ng itim na amag. Isa-isang nalanta ang mga halaman. Ang langit ay dumilim. Ang mga batang tumatawa kanina ay napalitan ng mga nilalang na may matatalas na ngipin, dugong dumadaloy sa mata, at halakhak na parang sirang plaka. Edna, kanino mo ninakaw ang ginto? Hindi ka karapat-dapat. Isuli mo.
Sumulpot ang nilalang mula sa lupa, ang kalagdilim na nakita niya sa panaginip dati. Ngunit ngayon, may mukha na ito. Mukha ng isang sanggol na umiiyak, katawan ng matanda at mga kamay na parang galamay ng pulang pugita. "Isuli mo sa akin ang gintong kabote, bata, o ikaw ay matutuyo," singhal nito. Hinabol si Edna sa panaginip. Sa bawat hakbang niya, bumabagsak ang mga puno. Sa bawat hinga niya, lumalabo ang kanyang paningin. Umabot siya sa gilid ng bangin, walang daan palabas. Sa likod niya, naroon ang kalagdilim, bumubulong ng pangungutya. "Hindi ka mahal ng mga tao, hindi ka minahal ng ama mo, ni ang kamag-anak mo. Lahat sila, pinagtatawanan ka lang." Tumulo ang luha ni Edna sa panaginip. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Ngunit ang halakhak ng nilalang ay naging daan upang mahulog siya sa bangin. Sabay sa totoong mundo, napasigaw si Edna sa gitna ng gabi. Nagising si Aling Rosa. "Edna! Anak! Gising! Ano bang nangyayari sa iyo?" Niyog-yog niya ang dalagita. Nanginginig, basa ng pawis at walang boses si Edna. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang kanyang katawan. Nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti. Nagsimulang umiyak si Edna sa bisig ng kanyang ina. "Lola, may pumasok sa panaginip ko. Gusto niyang kunin ang kabote. Pinapasuko niya ako." Agad na tinawag ni Aling Rosa si Mang Lito, isang kilalang albularyo sa kabilang sitio. Isang oras lang ay dumating ito, dala ang kanyang pamalo ng tamaraw, botelya ng langis at abo ng nasunog na banaba. Pinulbos niya ang ilang dahon at sinimulang ikutin ang katawan ni Edna ng sanga ng kalachuchi. May sumalakay sa kanyang diwa, ani Mang Lito. Hindi ito ordinaryong bangungot, isa itong panaginip ng mambabarang. Lumapit si Tantong na duwende. Hindi sapat ang anting-anting na karaniwan. Kailangang mailigtas ang kaluluwa ni Edna sa loob ng panaginip. Kung hindi, masisira ang kanyang isipan sa loob ng 3 gabi. "Tayo'y pupunta sa kanyang panaginip?" tanong ni Mang Lito. "Hindi mo kayang maglakbay sa diwa. Pero ako ang gabay niya. Ako ang tagapag-ingat ng kanyang kabutihang loob," sagot ni Tantong. Nilagay ng duwende ang kanyang kamay sa noo ni Edna at sa isang iglap nagliwanag ang katawan ng dalagita. Pumikit ang kanyang mga mata at sa kanyang panaginip nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Sa panaginip, sa gitna ng bangin, bago pa tuluyang mahulog si Edna, may kamay na biglang sumalo sa kanya. Maliit, matigas, at parang galing sa puno. Si Tantong. "Hindi pa ito ang wakas," bulong ng duwende. "Hindi ka nag-iisa." Mula sa lupa, tumubo ang mga ugat ng gintong kabote. Umikot ito sa katawan ni Edna at nagsimulang ipanumbalik ang kanyang lakas. Ang kanyang luha ay naging liwanag. At sa harap nila, ang kalagdilim ay napaatras. Napasigaw ito. "Hindi pwede! Hindi pwede! Isa kang dukha! Isang basurang hindi dapat pinagkalooban!" Ngunit sa halip na matakot, tumindig si Edna. Sa kanyang kamay, lumitaw ang isang kaboting ginto, nangingintab at kumikislap. "Hindi ako dukha. Hindi ako basura. Ako'y isang taong may puso. At ang pusong ito ang hindi mo kailanman maaangkin." Itinusok niya ang kabote sa lupa ng panaginip. Biglang nagliwanag ang paligid. Napasigaw ang kalagdilim, unti-unting nalusaw sa liwanag. Sa totoong mundo, dahan-dahang nagising si Edna. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ni Aling Rosa ang kanyang pawis. "Anak, ayos ka na?" Tumango si Edna, mahina pero matatag. "Opo, Lola. Pero kailangan nating maging handa. Hindi pa tapos ang laban." Mula sa bintana, lumipad palayo ang uwak. Ngunit sa malayo, sa kagubatan,
Si Lolang Ulay ay galit na galit. Kung ayaw niyang ibigay ng kusa, pipilitin ko sa pamamagitan ng kamatayan. At nagsimula siyang gumawa ng bagong anting-anting gamit ang buhok ni Edna. Maghapon kinabukasan ay tahimik lamang si Edna, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-iisip ng susunod niyang hakbang. Alam niyang hindi basta-basta titigil si Lolang Ulay, lalo pat naranasan na niya mismo ang bagsik ng kalagdilim sa kanyang panaginip. Nagpaalam siya kay Aling Rosa na pupunta muna sa taniman upang alagaan ang mga kabote. Ngunit ang totoo, may tawag siyang naririnig sa loob ng kanyang dibdib. Isang paanyayang gising lamang ang may matatag na loob ang makakarinig. Sa taniman, nadatnan niya si Tantong na abalang pinipino ang mga dahon ng kaboteng ginto, ginagawang serbesa na pinaniniwalaang panlaban sa kulam. May paparating, agad na sabi ng duwende. Mas mabangis, mas tuso. At ngayong nabigo si Lolang Ulay sa panaginip mo, siya'y gagamit ng mas direktang paraan. Anong klasing paraan? Tanong ni Edna habang inaayos ang mga taling dahon. Dugo, maikling sagot ni Tantong. At hindi basta dugo, dugo ng iyong sariling pamilya. Samantala, sa dulo ng kagubatan, nakatayo si Lolang Ulay sa harap ng isang malaking itim na palayok na umaapaw sa kumukulong langis at abo. Sa ibabaw nito ay isang bato na hugis puso, nangingitim sa dami ng itinatagong galit. Sa kanyang harapan, nakaupo si Ate Mercy, ang panganay na pinsan ni Edna, isa sa mga taong unang nanlait at tumawa sa kanya noong siya ay bagong pasok pa lamang sa high school. Hindi niya alam kung bakit siya naroon. Akala niya ay may alok na kabutihan si Lolang Ulay. Ako ba'y magkakayaman din tulad ni Edna? Tanong ni Mercy habang kinakain ang inihain sa kanyang kanin at ginisang kabute. Oh, higit pa, wika ni Lolang Ulay. Ngunit kailangan mo muna ng isang munting kapalit. Inabot ng matanda ang isang telang may buhok ni Edna at tinuro ang itim na palayok. Isawsaw mo ito sa langis, ng buong puso, nang walang pag-aalinlangan. Ano ito? Para saan? Para mapasa iyo ang tagumpay na tinanggihan ng pinsan mong ungas. Kung ayaw niyang ibahagi ang kayamanan, ikaw ang magmamana. At sa udyok ng inggit, isinawsaw ni Mercy ang buhok sa kumukulong langis. Umalingasaw ang itim na usok na may amoy ng sinunog na dahon at kaliskis ng ahas. Pumasok ito sa kanyang ilong, mata at lalamunan. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nanginig at ang kanyang mga mata ay naging itim na walang puti. Isa ka na sa amin, bulong ni Lolang Ulay. At sa unang sinag ng buwan, haharapin mo ang iyong pinsan, hindi bilang Mercy, kundi bilang isang alagad ng kulam. Sa kabilang banda, si Edna ay nakaupo sa ilalim ng punong saging, tahimik na nananalangin. Bitbit niya ang ginawang amuleto ni Tantong, isang piraso ng tuyong kabote na nabalot ng hibla ng gintong buhok ng engkanto. Sa paligid niya ay ginuhitan niya ang lupa ng sinaunang sigil ng pananggalang, itinuro ni Tantong mula sa lihim na aklat ng kanilang lahi. Dumating si Aling Rosa, bitbit ang isang balita. Edna, darating daw bukas sina Mercy at ibang pinsan mo. Gusto raw nila makipag-ayos, makisalo at bumili ng kabote para raw sa negosyo nila sa bayan. Napangiti si Edna, ngunit alam niya, hindi ito basta pagdalaw. Hindi sila darating para sa negosyo, inay, mahinang sagot niya. Bakit anak? Dahil susubukan nilang agawin ang hindi kanila. Kinabukasan, pagpatak ng hapon, dumating nga si Mercy, kasama ang dalawa pang pinsan ni Edna, nakasakay sa bagong sasakyan na hiniram mula sa kanilang tiyo. May dalang tsokolate, dilatang pagkain at mga mamahaling sabong panlaba. Matamis ang ngiti pero malamig ang mga mata. Ay Edna, ang laki mo na, ha?
Balita ko milyonarya ka na. Bungad ni Mercy sabay yakap na may kaunting kadyot sa likod. Hindi naman, sagot ni Edna. Halina kayo sa kubo, may nilutong sinigang si inay. Habang nag-uusap sa hapag, napansin ni Tantong na nakasilip sa bintana si Mercy, palihim na dinudukot ang isang munting sisidlan mula sa kanyang bulsa. Isang pulang botelyang may tatak na hugis kaliskis ng ahas. Agad na nagpakita si Tantong sa anyo ng insekto at bumulong sa tainga ni Edna. Ngayon na. Tumayo si Edna. Lumapit siya kay Mercy at tiningnan ito sa mata. Mercy, para saan ang botelyang dala mo? Napangiti si Mercy, ngunit hindi ngiti ng pagkakamag-anak, kundi ng isang nilalang na wala ng puso. Para sa'yo, pinsan. Para sa pagtatapos ng kasinungalingan mong kabutihang loob. At sa isang iglap, binasag niya ang botelya. Mula sa pulang usok, lumitaw ang anyo ng isang itim na ahas na lumundag sa direksyon ni Edna. Ngunit hindi natakot si Edna. Hinugot niya mula sa bulsa ang amuletong gawa sa gintong kabote at isinalampak ito sa lupa. Mula sa lupa, biglang tumubo ang isang malaking kaboteng may gintong ulo at sa pagdampi ng ahas dito, ito'y nangisay at natunaw na puno ang paligid ng liwanag. Napatumba si Mercy, napasigaw ang kanyang mga pinsan. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang anino ng kulam, anyo ni Lolang Ulay at sinubukang tumakas. Ngunit lumitaw si Tantong kasama ang tatlong iba pang duwending mandirigma. Hawak nila ang mga sanga ng kamagong at itim na espadang gawa sa alitap-tap. Hindi ka na makakatakas, Ulay, sigaw ni Tantong. Bago tuluyang mawala ang anyo ng kulam, narinig nila ang halakhak nito. Hindi pa ito tapos, babalik ako, at sa huli, ang lahat ng kayamanan ay magiging sumpa. Sa gabing iyon, umiyak si Mercy, parang bata. Edna, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang pinasok ko. Niyakap siya ni Edna. Hindi bilang pinsan, kundi bilang kapwa nilalang na minsan ay nabulag sa inggit at galit. Pinatawad na kita, bulong niya. Ngunit sa kanyang isipan, alam niyang may huling hakbang pa si Lolang Ulay. At ang susunod na kabanata ay ang pinakamapanganib. Isang linggo ang lumipas matapos ang huling pagtatangka ni Lolang Ulay. Bumalik na sa kanilang bayan sina Mercy at ang iba pang pinsan ni Edna. Sa tulong ni Tantong at ng gintong kabote, nabura sa kanilang alaala ang buong kababalaghan, maliban sa isang paalala ng pangyayaring iyon. Ang matinding pagkapahiya sa kanilang pagiging sakim at ang mas mahalagang aral ng pagpapatawad. Tahimik ang mga sumunod na araw, muling sumigla ang taniman, lalong dumami ang mga gintong kabote. At sa wakas, napansin na rin ni Aling Rosa ang pagbuti ng lagay ng lupa, ang lambot ng hangin at ang kakaibang kasiglahan ng kanilang paligid. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may bumabagabag kay Tantong. Edna, sambit niya isang hapon habang tinutulungan ang dalagita sa pagpitas ng kabote. Hindi pa tapos si Lolang Ulay. Ramdam ko sa hangin. May hinihintay siyang pagkakataon. Isang alay. Anong klasing alay? Tanong ni Edna habang pinupunasan ang pawis sa noo. Hindi ko sigurado. Ngunit kung tama ang hinala ko, ang kanyang huling balak ay hindi para lang sirain ka, kundi ang buong lupain na ito, ang kalikasan mismo. Sa kabilang dako ng kagubatan, isang lihim na seremonya ang ginaganap. Sa gitna ng isang bilog na bato, pinalibutan ng tuyong balat ng ahas, nakaupo si Lolang Ulay, nangingitim na ang balat at ang buhok ay parang abo. Ang kanyang katawan ay unti-unti nang kinakain ng mismong kapangyarihang pinagmulan niya. Sa harap niya, isang lumang aklat ng sinaunang kulam. Isa sa mga pahina nito ay may larawang iginuhit ng dugo, larawan ng isang batang dalagita na may hawak na kabote. Kung hindi kita kayang sirain sa katawan,
Bulong ni Ulay habang nanginginig ang boses. Sirain kita sa ugat. Ipinatong niya sa gitna ng bato ang isang bagay. Isang piraso ng pusong hayop, pinatuyo at hinaluan ng pulbos ng abo at bulalakaw. Iwinika niya ang lumang dasal. Sa ngalan ng dilim at paglimos ng mga nilimot, ibalik ang lupa sa pagkabaon. Hayaang ang lupa ni Edna ay mabulok. Kinabukasan, isang kakaibang amoy ang bumungad sa taniman ni Edna. Amoy asupre. Ang mga kabote, kahit gintong-ginto pa rin, ay nagsisimulang magkaroon ng mga munting itim na batik sa kanilang mga katawan. Parang sinisilaban ng lupa, wika ni Aling Rosa. Parang may lason. Dali-daling pinuntahan ni Edna si Tantong na nooy abala sa pagbabasa ng lihim na talaan ng mga engkanto. May nangyayaring masama, sabi niya. Alam ko, tugon ng duwende. Isang uri ng sumpa ng ugat ang inihasik ni Ulay. Hindi lang ito para sa mga tanim. Aabot ito sa balon, sa hangin, at sa lahat ng sumasalo ng biyaya mula sa lupa. Paano natin pipigilan? Tanong ni Edna. May isa na lamang paraan, sagot ni Tantong. Ang huling alay. Gabi ng kabilugan ng buwan. Sa gitna ng taniman, nagtayo si Edna at Tantong ng isang dambanang yari sa mga tuyong sanga, dahon ng kabote at mga ginto. Sa gitna nito, inilagay ni Edna ang kanyang pinakaunang ani ng gintong kabote, ang unang kaboteng pinayaman siya. Ang huling alay ay hindi dugo, paliwanag ni Tantong, kundi puso. Pinikit ni Edna ang kanyang mga mata, saka sinambit ang dasal. Inay, Ama, mga ninuno ko. Lupa ng aking kabataan, kalikasan ng aking kinabukasan. Tanggapin mo ang alay ng kabutihang loob. Pawiin ang lason, itaboy ang dilim. At nang tapos na ang dasal, sumiklab ang dambana sa apoy na bughaw. Mula sa lupa, lumitaw ang mga ugat ng kaboteng ginto at isang liwanag ang sumalubong sa langit. Sa kagubatan, si Lolang Ulay ay napasigaw. Ang kanyang katawan ay nagsimulang bumalot ng liwanag at ang kanyang anino ay natupok sa harap ng lumang aklat. Nilinlang mo ako, bata! Sigaw niya bago siya tuluyang nawala sa hangin, kasabay ng pagsabog ng hangin ng kagubatan. Sa pagdampi ng huling ihip ng hangin, narinig ang mga huling salita ng matanda. Hindi pa ito ang wakas. May susunod pa. Kinabukasan, malinis na muli ang hangin sa taniman. Wala nang amoy asupre. Ang mga kabote ay lalo pang kumikintab at mas masigla ang lupa kaysa kailanman. Lumapit si Tantong kay Edna. Natapos mo na ang pagsubok. Ngayon, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng kabote. Isang bantay sa pagitan ng mundo ng tao at engkanto. Napangiti si Edna. Ngayon, hindi na siya basta mahirap na dalagitang minamaliit. Isa na siyang tagapangalaga. Isa ng binhi ng kabutihang magpapalago sa daigdig. Mula nang maligtas ni Edna ang taniman laban sa huling sumpa ni Lolang Ulay, nagbago na ang daloy ng buhay sa kanilang baryo. Ang dating mga pananim na halos ayaw mabuhay, ngayoy sumisibol ng kusa. Ang tubig sa poso ay naging mas malamig at mas malinis. Maging ang mga ibon, paru-paro at bubuyog ay mistulang laging may musika sa kanilang lipad. Pero higit sa lahat, ang mismong kabote, ang gintong kabote, ay hindi na lamang basta ginto sa kulay. May bago na itong kapangyarihan. Nakagagamot ng malulubhang sakit kapag inihain ng may taos pusong dasal at walang halong kasakiman. Naging usap-usapan sa kalapit na mga baryo ang kababalaghan sa taniman ni na Edna. Mula sa mga albularyo, mga mangangalakal, pati ng mga guro at doktor, mga dumadalaw na kay Edna upang humingi ng payo o makisilip man lang sa mahiwagang kabote.
Bakit hindi mo ito ibenta sa syudad? Tanong ng isang negosyanteng mula Maynila. Ngunit mariing umiling si Edna. Hindi ito para sa kalakal. Ito'y alay ng kalikasan para sa nangangailangan. Sa halip na magtayo ng negosyo, nagbukas si Edna ng isang munting pahingahan, isang bukas na kubo sa gilid ng kanilang taniman kung saan pwedeng lumapit ang may karamdaman upang mapagaling ng kabote o kahit makapagpahinga sa payapang paligid. Maging si Aling Rosa na nooy puno ng pangamba at galit ay naging malumanay at malapit kay Edna. Tuwing umaga, siya na ang unang bumabangon upang linisin ang paligid ng taniman. "Pasensya ka na, anak," sabi ni Aling Rosa, minsang hinatid siya ng agahan. "Hindi ko agad nakita kung gaano ka kahalaga. Hindi lang sa akin, kundi sa buong bayan." Lumambot ang puso ni Edna. Sa wakas, natupad ang matagal niyang hinangad ang maramdaman na siya'y tanggap, mahal at ipinagmamalaki. Isang araw, muling dumating si Mercy at ang ilan pang pinsan ni Edna. Ngunit ngayon, wala na ang yabang at pagkutya sa kanilang mga mata. Tahimik silang lumapit. Tila ba humihingi ng tawad sa hindi mabigkas na salita. "Edna," sabi ni Mercy, halos pabulong. "Patawad sa lahat ng nasabi at nagawa namin noon. Ngayon ko lang talaga naunawaan kung gaano kakadalisay at kabuti." Ngumiti si Edna. "Hindi natin kailangang magbalik tanaw kung pareho tayong handang magsimula muli." At doon, sa gitna ng taniman ng gintong kabote, ay muling nabuo ang pamilyang winasak ng inggit at pinagdugtong ng kabutihang loob. Isang gabi, lumitaw si Tantong sa panaginip ni Edna. Ngunit sa halip na masayahing duwendeng kilala niya, may suot itong kaputian at ningning sa paligid. "Edna," wika nito, "panahon na upang lumisan ako. Ang tungkulin ng tagapangalaga ng kabote ay lubos mo nang isinabuhay. Mula ngayon, ikaw na ang tunay na bantay ng ginto." "Hindi mo na ba ako dadalawin?" tanong ni Edna. "Hindi sa anyo ng duwende," wika ni Tantong. "Pero sa ihip ng hangin, sa lakas ng loob, at sa kabaitang isinasabuhay mo, nariyan ako." Nang magising si Edna, may naiwan sa kanyang palad. Isang maliit na singsing na yari sa dahon ng kabote at ginintuan ng gilid. Sa gitna nito, nakaukit ang mga salitang, "Kung saan may kabutihan, naroon ang tunay na kayamanan." Pagkaraan ng ilang taon, si Edna ay hindi na lamang simpleng dalagita. Siya ay isa ng babaeng ginagalang, pinapakinggan at minamahal sa kanilang komunidad. Itinuro niya sa mga kabataan ang halaga ng lupa, ng pasensya at ng pananalig. Hindi lang siya tagapangalaga ng kabote, siya ay tagapagturo ng kabutihan. Sa gitna ng taniman, tuwing dapit hapon, maririnig pa rin ang kanyang tinig habang inaawit ang isang lumang kanta ng kanyang ina. Kasabay nito, sumasayaw sa hangin ang mga dahon ng kabote na wari sumasabay sa musika ng puso. At ang gintong kabote ay patuloy na tumutubo, hindi upang yumaman ang isa kundi upang pagyamanin ang marami. Wakas,